lahat naman, di ba? I'm Coach R, okay? Gagawin natin class today, circuit. Ibig sabihin ng circuit, combination siya ng 5 to 6 exercises. Galing dito, face, 1, okay? Row, level yung likod. Ayan. Okay, hello guys, welcome back. So, andito tayo ngayon, episode 3 ng 12 weeks challenge natin. So, nakita nyo naman yung title. Yung topic natin ngayon is Arms Day with Coach Stanley. So, titawag ko siya rin kang coach kasi nag-online coaching din naman na si Stanley. And kilala nyo naman si Stanley, siya yung binild up natin ng last year. Last year, kinumpit natin si Stanley. Eh, nakakatuwa yung progress ni Stanley kasi imagine, isipin nyo, ngayon marunong siya sa mga bagay-bagay regarding sa fitness. Though marunong naman na siya before, pero feeling ko mas nahasa niya na mabuti yung mga kaalaman niya. So, ayun, sabi ko kasi, why not magturo ka ng isang class dito sa 12 weeks challenge. So, initially, wala talaga siya. Pero biglang sinabi ko sa kanya, sige, magturo ka na kasi okay din yan. At least may experience niya rin at a young age, di ba? Yun yung nakakatuwa doon. And yun, sana mag-enjoy kayo sa vlog na to. And sa lahat ng contestant, good luck. And ayan, magkikita tayo weekly. Late lang ako pumupunta, so wala ako dun sa class niya. Pero, ay magkikita tayo weekly lagi dito. Actually, kinakamusta ko din naman yung mga participants. Ayan. Ayan, actually, excited na ako kung sino yung mananalo. Ayun lang, ulitin ko lang. Ito, hindi to yung transformation natin, ang pinaka-main goal natin dito, kayong mga contestant, hindi yung pera. Hindi yung pera. Kahit na merong 25,000 each na makapanalunan, wag niyong i-goal mismo yung pera. Sana lahat kayo mag-transform na maganda. And yun, makapag-group picture tayong lahat. Diba? So, panoorin niyo yung vlog. So, what's up mga kasayan? So, ngayon, magsiseminar tayo ngayon sa KSYN Fitness Gym. Yung mga contestants dito na tuturuan ko ng Arm Day is yung mga nag-register for 12 weeks challenge. So, papakilala ko muna yung mga 5 contestants na tuturuan ko for our bicep and tricep seminar. Ito sila bro. Ano pangalan mo bro? Ken. Sir Ken. Gerald. Sir Gerald. Mark. Sir Mark. Sir Ian. Ako si Julian. Ito pa. Si ano? Sir Brian. Ayan. So ngayon magtatakil ako ngayon ng Arm Day, yung approach ko sa tricep and bicep ko and yung mga other techniques ko, paano ko mag-grow ng muscle, paano ko ma-increase yung intensity ng workout, and paano ko i-approach yung certain muscle group nang hindi maghahatak ng other accessory muscles na pwede magamit during a bad form. So in summary or in short, ang ituturo ko sa kanila is yung proper execution, form, and yung insertion, and kung paano i-hit yung muscle with a maximum effort. I'm Coach Stanley ngayon, and ang itatakil natin ngayon is tricep and bicep workout. So ngayon, magsa-start muna ako sa bicep. Gusto ko ngayon, yung approach ko is magiging science-based siya. Gusto ko itakil muna sa inyo yung anatomy ng bicep. Kasi kala natin mostly ng mga newbies, mga baguhan sa gym, or yung mga wala pa masyadong knowledge sa gym, gusto ko magbigay ng tips and other techniques ko para na-isolate ko yung certain muscle. Tatlo kasi yung head ng bicep eh. Meron siyang brachialis. Ito, brachialis to. Tapos, short head. Tapos, long head, yun sa loob. So, iba-iba yung grip para matamaan mo yung each bicep. So, kada grip is, sabihin natin, punta muna tayo sa brachialis. Ang grip ng brachialis is hammer grip. So, anything hammer grip na workout, na flexion, is brachialis. So, sabihin natin, kapag nag-hammer curl tayo, rope, hammer, dumbbell, curl, brachialis, ito yung natatamaan nyo. I mean, ito yung main muscle na natatamaan nyo, although umahatak pa rin naman kayo sa long head and short head, pero ang mostly na na-improve nyong muscle is yung brachialis. Next naman is yung long head. Ito naman is wide grip. Mostly nagtataka yung mga tao, bakit merong wide grip, but merong na narrow grip? Anong pinagkaiba nun? Ang wide grip is for long head. Ang close grip is for short head. Pansin nyo kami, pag na-condition kami mga bodybuilders, pag gumanito kami, maghihiwalay ito.
naghihiwalay yung dito namin. Yun yung short head. Yun yung sa close grip. Yun yung mostly na workout natin. Tapos long head, dito naman yun. Ito yun. Okay? So ngayon, ano ba gusto nyo? Mag-workout tayo? Doon tayo. Pwede ba doon, Jace? Doon tayo doon. So doon, mag-start muna tayo ng dumbbell activation muna. Okay. So doon tayo. So mostly yung iba nagsa-start sila mag-workout agad. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano ko na-hit yung bicep. Mag-activate muna ako, i-activate ko muna siya. Kumbaga, in layman's term or in Tagalog, papangawitin ko siya. Kasi 'di ba, pag nangawit yung muscle, mas mas na-isolate natin siya and mas napapaganda natin yung blood flow once na nag-start tayo sa workout. So magka-count ako dito 1 to 25. 1 to 25 siya. Mga 1 to 25 hanggang mamagana siya. Tapos pag namagana siya, doon ako magsa-start ng proper workout ko. Hindi ako magsi-straight agad na workout set, ganun agad. Ina-activate ko muna siya. Although lahat naman ng workout ko ganun. Sa chest, mala back, lagi ako may warm-up sets kasi hindi ko na-target yung muscle kapag hindi ko siya na-warm up ng maayos. So, gusto ko din specify sa inyo na kailangan depressed lagi yung scapula nyo. Sabihin ng depressed is pababa. So, ang technique sa yung mga newbies kasi, mostly, nagfe-flare out yung scapula nila eh. Gumaganyan, no? Pag nagba-bicep. Or kahit anong workout, nagfe-flare out, lumalabas yung scapula. Gumaganyan. Nahihirapan ma-engage yung muscle eh. Ayan, no? Pansin nyo, parang hindi siya nata-target ng maayos. So, one technique dyan is, ipapasok nyo yung scapula nyo, and then de-depress nyo. Depress, bababa. Pasok, baba. Tapos, workout. Yan. Purpose niyan, stabilize ka. Lessen yung matatarget mong muscle na iba. Kasi mostly kapag hindi ka naka-stabilize, it's either hahatak ka sa gaganyan ka, magkakuha ka ng momentum from movement or mas hindi mo matatarget yung muscle kasi excessive yung movement mo. So, ayan. Normal lang. Ayan. Activate. Stabilize. Tapos, next is, always engage your core para stabilize yon. Kasi once na in-engage nyo yung core nyo, naka-engage din yung scapula nyo, hindi kayo gagalaw nun at most. Para kayong like Pinocchio. Sabihin natin. Sinabi ni Kuya Ben yun eh. Na pag na-control lahat yon, control lahat, ang iisipin nyo para kayong robot. At kung ano yung muscle na ginagamit nyo, yun lang yung joint na nag-work. Yan, engaged. Kumbaga, yun lang talaga yung movement. Relax, relax. Walang humahatak na iba, lahat bicep. Okay? So, next naman is sa hammer curl. Ganun din, same lang din naman. Ganyan lang din naman, oh. Same lang. Paganyan lang. Pero, ang tip ko dyan is, kailangan yung movement nyo from point A to point B. Huwag kayo gaganyan. Huwag gaganyan. Stabilize lang na yung grip nyo is pang hammer curl. Yan. Okay? Next is, kailangan di masyado nakaganon yung elbow. Di masyado nakaganon. Kailangan naka-shoulder level lang. Kung ano yung level na shoulder nyo, dun lang siya. Para stabilize siya. Yan. Mararamdaman nyo yung firing up ng ng brachialis muscle kapag mas stabilize kayo. Tsaka mas na-flex nyo siya ng maayos. Okay? So next, proceed tayo sa dumbbells. So dito magfo-focus ako dito ng close curl and wide curl. So since easy bar yung gagamitin natin na dumbbell, ang close grip dito yung cue nyo sa may paslan. Ang ginagawa ko dito,
is ito naka-forward naman siya. Naka-forward siya. Iniipit ko yung tricep ko sa lats ko. Ayan, no? Kumbaga, sabihin natin, tanggalin muna natin. Yung tricep ko, ito. Papatong ko siya sa lats ko. Para isolated siya. Kumbaga, parang ako merong harang dito. Yung ganun. Parang may ganun. Parang supported siya. Pero kasi ang nag-work sa akin na workout is yung standing kesa sa ganyan. Kasi sumasakit yung joints ko dyan. Hindi ko alam kung bakit. So, ayun naman, whatever works naman. So, din yan. Yan. Tapos maglilin ako ng forward na onte para makuha ko ng momentum. Tapos relax, engage yung core, flex. Yan. Pansin nyo, pinipik ko talaga yung muscle. Pinipik ko siya ng paganon. Ayan o, niraramdaman ko talaga yung concentric motion. Ibig sabihin ng concentric, yung pag-flex. Pag-pick ko siya, flex, eccentric, slowly. Yun yung way ko para mapaangat ko yung intensity ng workout. Pwede kasi sabihin natin na yung bicep workout, basic lang naman yan, curl-curl lang naman yan. Pero pwede ka mag-imply ng other techniques para siya mag-intensify. Para mas mapaganda yung workout nyo, para mas maganda yung muscle gain nyo. So, ang ginagawa ko sa eccentric, ni-slowly ko mga 3 seconds. Full stretch, angat, peak, eccentric. Full stretch, angat, peak, full stretch, peak. Talagang niraramdaman ko siya. And one thing, ang pinaka-importante sa mga muscle groups or habang nag-workout is mind-muscle connection. Isipin nyo kayo yung muscle, isipin nyo kayo yung gumagalaw. Mind-muscle connection yun. So kapag pag nawawala kasi kayo sa focus, isipin nyo. Minsan kasi for example, kapag yari, nakikipag-usap ka or may tumatakbo sa isip mo or di ka nakafocus sa training, nawawala yung parang yung moment ng pagdo ng reps and hindi na ma-maximize yung 12 to 15 reps. So with muscle connection, with focus, iisipin mo talaga na nandito yung wino-workout mong muscle. Kahit wala akong hawak, nararamdaman ko siya, nagpipik siya. Kasi iniisip ko yung pag-stretch, yung eccentric, tsaka yung concentric, yung pag-flex. Ayun. Okay? So next is sa tricep naman tayo. So sa tricep naman, meron tayong long head and short head. Long head, yung sa likod, sa may kilikili banda, and then short head, yung sa may lateral, yung kita. Yan. So divided siya. Hindi ibig sabihin na kuyari, ay nag-tricep ako. Sabihin natin ganyan, tricep ako. Hit na to lahat. Mostly ang natatamaan talaga sa mga workouts ng tricep is yung long head. Kaya minsan mas malalaki yung dito talaga. Although mas malaki naman talaga kaysa sa short head, ay sa lateral head. Pero kasi kung gusto mo ma-isolate talaga yung muscle at ma-balance out siya, alam mo dapat yung techniques and other workouts na para malaman mo kung ano yung hahabulin mo sa lacking parts mo. So first, bago ako mag-start ng tricep workout, mag-activate muna ako. So, lagi ko siya sinisimulan activation. So, ay pareho lang naman. So, mag-skip na ako dun sa workout na ganun. Tuturo ko na lang sa inyo yung proper form. So, ako, pag nagta-tricep ako, kailangan tuck in lagi yung shoulder ko para malak ko siya. Tapos, medyo butt out, slant ng onte, through, parang raramdamin ko kung saan ako mas comfortable. Pwede kasi comfortable yung iba dyan, pwede comfortable yung dito. So, iba, ganyan. Yan, nakalak to Hindi to gaganon. Mostly, yun yung nakikita ko kasi sa mga beginners is umaangat yun dito. Gumaganyan siya. Ini-swing out. Para siyang nagiging back. So, nawawala yung tension sa muscle group kasi hindi siya nakalak. So, once na nilak natin siya,
Yan, nakalock siya. Flare, pasok, lock. Yan. Mararamdaman mo na yon. Sige nga, Sir Ian. Ayan. So, titingnan natin yung form ni Sir Ian and ko-correct din natin. Ayan, pansin nyo. Sige, sir. Ayan, sige. Pansin nyo, sir. Pansin nyo, naka-tuck in yung dito niya. Naka-level down. Ay, hindi siya magka-level nung lats no sa back. So, ang tinuturo ko sa kanila is ipapasok to, locks lang. Tapos, medyo wide. Pero nakapasok to, wide. Yan. Tapos, slant ng onte. Yan. Yan. Medyo nakapasok siya. Para mas stabilize nyo yung muscle. Ayan. Ayan. So, other techniques dyan. Thank you, Sir Ian. So, other techniques dyan is pwede nyo din i-control yung negatives or yung concentric. Ay, yung eccentric. Pwede din hold, tapos control, hold, control, hold, control. Tandaan nyo yung scapula din naka-engage dito. Bawal siya na ganyan. Sobrang awkward tignan, tsaka sobrang injury risk nyo. Pasok nyo yung scapula, bagsak, lock. Yun yung steps ko lagi. Lagi ako may steps pag workout. Kasi ako mismo, sa mostly naman, alam niyo naman sa lahat na chest yung weakness ko. Mostly nahihirapan ako sa pag-engage, sa pag-depress ng scapula talaga. So, ang tinuro sa akin nila master, step by step. So, kuha ng weight, butt out, engage, pasok, depress, lock, work. Yung iba kasi yung magagaling talaga sa form, kahit simula pa lang, diretso na eh. O yung iba naman na beginner, ganyan lang agad. Diba? So, yun yung gusto natin iwasan. Yun yung gusto ko ituro sa inyo, yun yung gusto kong tips na mabigay sa inyo. Is, meron akong step by step. So, baka sakaling gumana sa inyo, yung gumana sa akin. So, hindi naman to, etong mga tips ko na to, hindi siya required na kailangan nyo gawin talaga or whatsoever. Kailangan lang siya like, pwede nyo matry. Tapos kapag gumana sa inyo, pwede nyo siya gamitin all throughout. Kasi ganoon naman yung fitness eh. Ano siya? Unlimited learning. So kahit kanino pwede ako matuto, kahit sa inyo pwede ako matuto, sa akin pwede kayo matuto. So ako, pinapasa ko lang yung mga techniques ko sa inyo para like magpasa-pasahan lang tayo. Keep growing lang. Ayun. Ganun. So next naman is bicep. Tricep. One hand. Pangalan dito? Tricep extension. Oo. Overhead tricep extension. Ayan. So mostly yung mga tao nagkakamali dito, ganyan sila. Ganyan, no? Injury risk yan sa sa elbow, sa scapula, tsaka sa traps. Kasi hindi naman yan tama eh. Ayan, no? So ang ginagawa ko, ang palatandaan ko dito, is nakatapat yung elbow ko sa mirror lagi. Not literally ganyan Ganyan naman. Yung kung saan ako comfortable. Ayan. Tapos full stretch ko. Ang intensity naman na-add ko dito is full stretch. Sa stretch ko siya kinukuha. Tapos angat. Ayan. Hanggang baba. Kahit lightweight pa lang, mabigat na. Ayan. Ang kailangan nyo lang bantayan dito is tamang weight lagi. Kasi, sabihin natin, yung mga ibang tao, bibigat magbuhat, ganun. Pero sila kasi, like, yun na yung nakasanayan nilang weight. So, hindi dapat tayo humahabol sa mga weight ng ibang tao. Kung ano yung natutugmang weight lang sa atin, na kung saan nag-grow yung muscle natin and saan tayo comfortable, na nakaiwas ng injury and at the same time, nagpro-progress sa gym. Ayun. So, next naman is, skull crusher. Ito naman sa short head na to. Dito na siya sa short head na. So, kuha ko ng incline. Yan.
Yan. Kuha ko na incline and then yung dumbbell. Barbell siya. Mas prefer ko dito yung close grip. So, ang technique ko dito is chest out. Chest out ko muna lagi. Yan. Tapos, aangat ko. Yan. Dito yung grip ko lagi. Yan, dyan. Doon sa may mga rough face. Tapos, ifo-forward ko siya. Baba. Tapos, angat. Tandaan nyo yung steps ha. Angat. Adjust. Adjust nyo yung grip, tapos forward. Kailangan yung elbow nasa mouth level lagi. Ayan. Naka-align sa mouth. Ayan. Sight na agad. Okay. Tandaan nyo, yung mostly kasi pag tricep kasi sabihin natin, kala nyo puro extension siya. Ganyan. Pwede, nagagamit din siya sa push. Kapag, di ba may push day? Tricep, bicep, tricep, chest, shoulder. Kapag nagpo-push tayo, nagagamit din natin tricep natin. Kagaya pag nag-chest, pag nagpe-press, pag nag-shoulders, nagagamit din natin siya. Kaya meron din tayong yung close grip. Yung close grip press. Mostly sa bench kasi ito ginagawa but may gumagamit. So, ito na lang tayo. Ito close grip to Kasi pag wide natin siya, na pag ganito, magiging chest siya. So ito, close grip siya. Nandito yung elbow nyo. Tapos ang intensity naman dyan na gagawin nyo is kailangan hindi mag-different motion yung iba kasi gumaganyan, pagilid na. Yung iba gumaganito. Kailangan from point A to point B, kung ano yung level ng shoulder nyo, kung ano yung narrow ng shoulder nyo, kung ano yung narrow ng grip nyo, doon lang siya paangat lagi. Okay? Tapos, ang favorite finisher ko, ito favorite combo ko sa workout ko sa biceps. Ano siya? Sabay siya. So, kumbaga, hindi kasi ako nag-arm day Personally, hindi ako nag-arm day. Kasi, kumbaga, strong point ko na siya. So, gusto ko ma-balance out. Since yung chest yung ko, ayoko ma-overpower ng other muscle groups ko. So, ang ginagawa ko is, lagi akong intense finisher lagi. So, ito yung finisher ko na technique. So, first is 10. Tapos, pagka 10, diretso ako sa grip. Yan. 20 to. Tapos pagka 20, diretso ulit sa ganyan. Yan. 5, 5, 4, 3, 2, 1. As ayun, pump na yun. Sa tricep naman kasi, ito lang ako. Ito yung pinaka-favorite workout ko sa tricep. Yung rope push down. Kaya, sobrang favorite ko to. And kahit ito lang yung workout ko, pump na ako. Basta lagi with proper form, proper execution, proper timing, proper weights, talagang matatamaan nyo yung muscle. With all the basics na kailangan nyo, yun lang yung kailangan. Yung mga napapaload yung intensity, drop set, hold, negatives, slow up, slow down. Hindi mag-work yun kung hindi proper yung form nyo. Kaya tandaan nyo, yung number 1 yung form, yung execution sunod, tapos yung weight sunod. Yun yung 3 tips sa arm day. Hindi lang sa arm day, sa lahat ng workouts. Ayun guys, yun lang. So, ayun, sana may natutunan kayo and sana meron kayong nakuhang information sa akin na mabibigay ko sa inyo. Pero personally, yun talaga yung mga techniques ko. Kaya binigay ko na yung mga secret recipes ko sa inyo talaga sa arm day. Ayun guys, thank you sa mga umattend and sa mga good luck sa 12 weeks challenge nyo. Ilang weeks na lang ba natitira? 10 weeks. So guys, 10 weeks na lang natitira para sa kanila. So, titignan natin kung sino yung mananalo and kung sino yung swerte na... ano yung award nyo? 25,000?
25,000 pesos. Ayun, grabe. Kaka-excite. Kaya looking forward ako sa transformation nyo dun sa rest of the 10 weeks and best wishes, good luck, and galingan nyo. Thank you, guys. Thanks, ate. So yun mga kasayan, tapos na yung seminar ko sa Arm Day sa kanila. And sana may natutunan kayo sa mga umattend, sa 8 na umattend na contestants. Sana may natutunan kayo, guys. Binigay ko na din yung mga secret recipes ko, secret techniques, and secret executions ko na ginagawa ko sa personal arm training ko. Ayun, so best wishes sa mga dyan, sa mga naka-register sa 12 weeks challenge. 10 weeks na lang pala natitira and sana galingan nyo pa. Si Master, wala. Ako muna. Dadating yun mamaya. So, ayun. So, shoutout pala. May bagong cup na ilalabas yung KSYN Apparel. And, ayun. Shoutout din sa Big Waves, sa Kasayan Fitness Gym, and kay Master Ken. Workout tayo next time, Master. Kasayan out. So, ayan. Actually, napanood ko rin yung class ni Stan. Ni-review ko na lang sa video. Ayan, congrats kay Stanley, syempre, and congrats din sa lahat ng mga umattend. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. Ayun lang, weekly tayong mag-upload ng regarding dito sa 12-week transformation, iba-ibang classes. So, kita-kita tayo next week. Always stay hungry, stay humble. Tapos, syempre, be legendary. Huwag kayong magsawang day one, okay? Sign out. Favorite color, money green. I've been on my grind since I was in the 7th grade. Had my first kid, I was only